Sa puntong pong ito, makakapanayam natin live si Senator Robin Padilla. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi po, Tita Mel. Thank you very much, Senator. Once and for all, can you confirm po yung mga ulat, mga sabi-sabi dyan? Kayo daw yung kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pag-alis sa Senado. Kayo pa raw yung nagmaneho ng sasakyan palabas. Bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Senator, ano po ba totoo, sir? Tita Mel, ano po kasi ang sabi po ng mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV, nakunan kasi ng GMA News palabas ng Senado, bandang 2:30 ng madaling araw. Nung Huwebes po, nung May 14. Ang plaka po niyang sasakyang puting yan, although binlur namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato. Paalis ng Senado. Batay sa report yan na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Kotse niyo pa ba yan? Upo ba yan? Ay, opo. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, Yan ho ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Fortuner lang. Nakasakay ho ba yan nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Opo, kayo ba nakasakay doon? Na kotse ko Sir, po yan. Sir, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po para... Okay. Ano po, Tita Mel? Ito pa isa. Batay din po sa impormasyon binigay sa GMA News. Magkasama daw po kayo ni Senator De La Rosa bago siya nawala at umalis ng Senado. Pumasok daw po kayo sa kanyang tanggapan bandang 1:20 a.m. At nagtagal po kayo doon ng 20 minuto. Oo, hindi. Senator. Nako, Tita Mel, 3 gabi po at 3 araw po kaming magkasama ni Senator Bato dito. Habang dito nandyan po kami siya. natutulog. Habang nandyan siya, magkasama kayo. Meron po ba kayong napag-usapan? Opo. Meron ba siyang... Yung mga ganyang tanong po, pwede po natin sagutin yan. Opo. Okay, good. Meron po ba siyang pahiwatig sa inyo noon tungkol sa kanyang balak na pag-alis sa Senado? O anong gagawin niya? Anong posisyon niya? Paano? Anong mangyayari? Tatanggapin ba niya yung nalaman ba ninyo yun? Sinabi ba niya na hindi niya tatanggapin yung warrant of arrest kung siya ay sisilbihan ito? Senator Padilla. Can I repeat the question? Talagang patungkol po dyan sa... tungkol po dyan sa warrant arrest ng ICC, ay hindi po namin talaga tinatanggap yan. At malinaw naman po, na ang posisyon po ng Senado, ng aming mayorya sa ngayon, ang hinihintay po namin ay yung warrant of arrest ng local court. Kasi meron po kaming resolusyon patungkol dyan. At yan po ay talagang pinangahawakan po namin. Tsaka hanggang ngayon po, sa mga oras na ito, hindi po namin sinasabi na kailangang pang tumakas si Senator Bato dito sa Senado. Kasi nga po, wala namang warrant of arrest galing po sa local court. Alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Senator Bato? Nagkausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... hindi, sabi niyo sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan Sir. Yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, pasensya na po. Kaya na itatanong sa inyo.
Oo. So, 3 araw kayo Opo, ako po yung magkasama. humihingi ng pasensya sa ating mga, opo. Oo. Ay, hindi po Opo, ba, opo, 3 araw, 3 gabi po kami na magkasama, opo. ay hindi po ba overnight lang si Bato? Si Senator Bato sa Senado? Overnight lang? Hindi po. Ay, hindi ba? Hindi po, magmula po Lunes. Mula po Lunes hanggang Miyerkules po kami nandito. Aha. Ikaw po ngayon tinuturing na ng NBI na person of interest sa paglaho ni Senator Bato. Ano po reaction nyo dyan, Senator Padilla? Person Ay, of interest. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan, yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kaya naman po, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga kababayan dahil naglahad po ang NBI na tayo po ay person of interest. Ibig sabihin, kailangan po lahat ay opisyal ng pag-usapan. Ayun. At kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon. Ganon po ba, Senator? Ay, wala po akong record ng pagsisinungaling. Okay? Wala po akong record ng pagsisinungaling. Yan. O, saasahan Ang ngayon record ng ko po taong sa bayan yan. Ako po Opo. ay rumispeto Aha. sa batas ng Pilipinas. At ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Hindi po ako, wala po akong record ng pagsisinungaling. Opo. Sa ibang topic naman po, sir, ha? Hindi mapag-usapan kasi. Nung nakaraang linggo rin, sinabi ninyong sasampahan nyo ng reklamo sa Ethics Committee si Senator Kiko Pangilinan. Dahil nga sa pagtataas ng boses sa inyo sa gitna ng diskusyon sa plenaryo. Ang sabi po ninyo ay nagkagirian daw kayo sa Senate Lounge. Nagkausap na po ba kayo ulit ni Senator Pangilinan? Sir? Ay, Wala usapang lalaki po yun. Wag na lang po natin Ay. pag-usapan dahil mga lalaki po kami. Mas maganda, iwasan na lang po natin yon. Antayin na lang po natin yung aming mga reklamo na lang po sa Ethics Committee. Pero kamusta po ang working relationship ninyo with Senator Pangilinan ngayon? Lalo na, nag-convene na yung impeachment court. Wala po akong naging problema. Wala po kaming problema ni Senator Kiko Pangilinan sa usapin po ng aming mga bills, sa aming mga panukala, sa aming mga resolusyon. Wala po kaming problema dyan. Okay po kami dyan. Nagsusuportahan po kami. Yun lamang pong pagsigaw niya, yun lamang po nagkaroon ng problema. Opo. Dito po naman sa usapin ang impeachment trial ng bise. Naalala po namin nung isang taon tumanggi kayo nun magsuot ng maroon na robe ng isang senator judge, hindi ba? Pero ngayon po, nakita namin nakasuot na po kayo ng robe. Ano po ba nagbago? Bakit ngayon nagsuot kayo? Noon dati ayaw ninyo. Go ahead, sir. Ayaan po tayo po ay sumusunod kung ano po ang pahayag ng ating Senate President ngayon. Kasi noon po, nung hindi po ako nagsuot ng robe, ang gusto ko po kasi, dismiss yan. Hindi po nangyari yung dismissal, ang nangyari, table lang. Kaya po, hindi ako nagsuot. Pero ngayon po, iba po ang usapan ngayon dahil ang SP po namin nagsabi mismo na kailangan na namin i-convene. Kung hindi naman po kami ang mayorya ngayon, iba din po ang mangyayari, siyempre. Hindi din po ako papayag na hindi kami makapagtalumpati man lang. Pero dahil ngayon po ay ang amin pong SP ang mayorya at siyempre po kung ano po ang sinabi ng aming SP ay susundin po natin yan. Senator, isa po kayo sa mga kilala ng publiko na kaalyado ng mga Duterte. Paano nyo kaya babalansihin yan, yung pagiging kaalyado ng bise at pag-upo naman hindi bilang na po- isang senator judge? Paano mabalansihin yun? Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan. Ay, Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan dahil tayo po ay judge na po ngayon. Tayo po ay nagkuha na ng oath kanina, tumanggap na po tayo ng oath.
wala na po tayong pwede pang sabihin patungkol sa impeachment, kundi antayin na lang po natin yung binigay na 10 araw sa Vice President at ganun din po yung 5 araw sa prosecution. Edi, magpapasalamat na lang po kami sa inyo. Magandang gabi po, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Tita Mel. Good night.